what if ako, employed pa naman ako? Do you advise na isabay ko, pagsabayin ko muna sila? Kasi 'di ba may study na parang mas nagiging successful yung mga businesses na in-establish while you are still employed. Parang 33% more successful sila than yung mga in-start mo na solely yun lang yung source of income mo, yun lang Yes. yung ginagawa mo. Kaya nagiging successful yung mga ganon. Sa akin for me, my opinion. Kasi hindi niya iniisip ang pera. Dahil may sweldo naman siya. So, ang iniisip niya lang is to grow the business. But make sure you have an exit plan. Like, huwag mo siyang gawin ng sobrang tagal. Like, make it a year or two. Hindi mo masiscale ang business na wala kang entire focus on that venture. So, yung side hustle, it will remain as a side hustle kapag hindi ka umalis sa employment mo. So, pwede, it's a good start, pero dapat yun, may exit plan ka na agad. Like, certain number of clients, certain amount of revenue, or certain percentage of growth. It's up to you. Pero, it will remain side hustle as long as hindi ka full-time. You have to be full-time in your business. In terms of money, yung capital, mas mabuti ba na ipon-ipon-ipon muna ako? Or andyan na yung opportunity and nandun na yung appetite ko eh. Sigihan ko na ba kahit na wala pa akong ipon or medyo alanganin pa yung ipon ko, maliit na maliit lang? So, if you're going to create something, edge mo yan. Mas konti ang pera, okay lang. Kasi ikaw naman ang gagawa. Pero kung bibili ka lang ng something else na gawa na, unless very generic, yun, medyo mas kailangan mo ng pera doon for inventory para kasi made na yon, 'di ba? So, pero kung magki-create ka, kahit magkano lang yan, kahit nga scraps muna yan recycled or whatever, you can make it into something beautiful and then you can sell it. So, hindi, for me, the amount of money to start is not a good measure or gauge to start. Start when you want it. When you really, really want it na. Then mag-start ka na. Start before you're ready. Kasi you will never be 100% ready. So, go lang. Basta mag-start ka lang. Do something. Mag-start na. Magbabago pa naman yan. Marami pang magbabago along the way. Yeah. Pero kung kesa naman sa iniisip mo lang ng iniisip or nag-iipon ka rin ng nag-iipon. Kasi baka hindi mo naman maipon, magamit mo somewhere else, diba? Yes. So, hello everybody, welcome to another episode of Sistering with Mel and Lynn. Hi Mel! hi Lynn! So today, you are here as a guest. Yes. Guest ako ngayon. Yeah, kasi this is part 2 of our series of interviews with freelancers and entrepreneurs kasi gusto nating matulungan yung mga listeners natin who are stuck in a job they hate and they want to transition into freelancing or into business. Ikaw, bilang entrepreneur, i-interviewin kita. Okay. Yan. Sorry. Sige. Dahil obsessed ako sa topic ng mga passion and purpose, ang first question ko for you is, as a child, what did you want to be when you grow up? And did you end up becoming that? Wala talaga akong ganyan Wala akong profession na gusto. Gusto ko lang maging mother, maging wife, ganun. Parang magka-family. So, to answer the question, yes, naging ganun naman ako. I ended up like that. Pero not as a profession. Pero even nung mga medyo high school ka na, exposed ka na sa mga iba-ibang professions, wala pa rin yung parang, parang gusto ko to gusto ko yatang maging scientist, gusto ko yatang maging doktor, or, you know. It is more of like, parang hinanap ko na lang kung saan ako nadadalian. Tapos parang feeling ko, okay na to, okay na ako dito. Parang ayoko na lang masyadong mahirapan, gano'n. Tapos, siguro dahil din homemaker yung mom ko. Tapos, wala namang masyado sa family namin na yung office worker, yung talagang, yung nag-corporate, nasa corporate, So, hindi ko na-imagine yung gano'n, yung magsusuot ng office clothes, tapos araw-araw papasok. So, walang gano'n. So, ang
nung nag-high school ako, inisip ko na lang kung ano ba yung madali para sa akin na gawin. Parang ganyan. Or subjects na yung gano'n, di ba? Parang I'm more inclined to na hindi ako mahihirapan. Parang gano'n. Yun lang. Yun yung naging criteria ko before into pursuing chemistry. Ganyan. So, nadalian ka talaga sa chemistry, kaya nagdesisyon ka maging chemist. Yes, among other things. Okay. Okay, so for the sake of our listeners who are not familiar with what you do, can you describe to us your business or kung ano yung ginagawa mo? Okay. So, ngayon, kaya lagi ito aking interview uniform. Tapos lagi may pin. Kasi hindi naman ako kilala. Pero yung brand ko, medyo kilala na. So, I'm a chocolate maker. I make chocolates right now. Pero, prior to this, I am also a gut health advocate. So, ang talagang, siguro, to have a description of what I do is, I make products. Yan. I create products that are mostly innovative products na food, mostly food for human consumption. Tapos, na on the healthier side. Oh, That's what I do. Pero this time around, we have two brands and na aside from ako yung nag-create ng product or nag-formulate, something like that, I also lead the whole organization in progressing. So, ano siya talaga, like it's a full business na rin. So, ikaw rin yung nagki-carry din sa team para ma-achieve yung vision, no? Yes. Oo. company. So, ganun na siya. Ako pa si Muno so, gampanan na. Parang pangatawanan na, yan. Pero gano'n naman kasi talaga 'di ba kapag ka entrepreneur parang they wear many hats yung mga Correct. entrepreneurs kayo. Pero before, employee ka rin 'di ba? Yes. So what made you decide to quit your job and transition into being an entrepreneur? I did not really quit. It's more of yung longest employment ko. Which I thought was like parang I was part of already ng organization. Yung parang feeling mo talagang kaparte ka na. Nag-decide yung talagang mga legitimate owners. Legitimate owners meaning sila talaga yung may tinayang pera. Kasi in papers kasali naman ako doon pero yung may tinayang pera, kasi bata pa ako noon when I started there. So, I was there for like 16 years. So, doon ako nag-mature. So sila yung founders? Yeah, sila. Pero, so they decided to close shop, to close the company. So, it's more of no choice. Kung hindi, wala na. I mean, to quit the job, diba? So, yun. It's more of like that. Pero, prior to that naman, nag-establish na kami ng business ni Marvin, ng husband ko. So, hindi related hindi sa akin, sa kanya. Sa kanya yung work. Sa kanya yung, not work, business. Sa kanya yung business. So, pero, involved lang ako. So, nagpa-practice na, nag-business na kami habang nag-work pa ako. Okay. And then, what was that business? Hindi siya related dito sa chocolate and dun sa gut health product? Yeah, totally not related. Yun yung tutorial center. So, we started with tutorial center. So, yun. Nag-franchise siya ng tutorial center. So, may dalawa kaming branches. We started one here in Antipolo. Tapos another one in Katipunan. So, nag-close kami dahil lang sa pandemic. Kasi, it's a face-to-face, yung business model niya. Face-to-face, like after class, you go to the tutorial center, tapos ipiprepare ka niya for the following day. Either completion of assignment, projects,
or preparation for exams, or kung hindi man, kahit ano, basta magre-review ka, Oo. ganyan. So, you're ready for the next day. As in, like, ready na pati yung bag mo. Papasok ka na Mm. lang ulit kinabukasan. So, it was so difficult for us to transition to online. So, talagang day one, nag-close kami. Kasi rin, bawal yung face-to-face. So, yun. Yeah. Mm. Okay, so pero papaano mo naisip kasi tutorial center 'di ba parang malayo siya dun sa chocolate and dun sa Oo, yung isa niyong oo. product is a prebiotic, Yes, yes. supplement 'di ba? So, um, pero anyways, kay Marvin nga kasi yun 'di ba sa husband mo. Pero ikaw bakit mo naisip na itong product na 'to, yung chocolate, yung craft chocolate and yung prebiotic supplement? Okay, yung prebiotics na ang nauna, um, ano yun, nahanap ko yun nung I had a very difficult pregnancy with Maxi. So, um, Second pregnancy mo, yeah, 'no? oo. So, sobrang hirap. Like, sobrang bored ako kasi nasa bahay lang ako. So, bed rest ako the whole 9 months. So, Wow, oo, so I learned about it, about prebiotics. And then, syempre wala kang ginagawa, basa-basa ka lang, ganyan. Hanggang sa, the more I discover something about it, the more I, like, parang, "Oh, this is amazing, ganyan. With the whole gut mm. health thing. So, Yeah. naging advocate talaga ako ng gut health. Tapos, tinry ko siya talaga. Nag-work siya sa akin, sa buong family namin. So, we want to share we want to share it to the world. Yan. So, Mm. yun yung una. Yun yung una. Kaya lang, hindi, ito lagi ko tong sinasabi. Initially, I'm saying na parang, because kahit hanggang ngayon naman, it's still probiotics na mas alam ng tao. So, parang, it's like, it's ahead of its time. Mhm. Tapos, so, yun ang notion ko before, na parang mahirap to kasi we have to educate people, ganyan, kasi Mm. bago siya, very innovative, ganyan. So, so feeling ko, sige lang, parang tinanggap ko lang na hindi to magiging successful agad kasi bago siya, ahead of its time. So, Yeah. parang ganon. But then, I met Steve C. of Great Deals, and then I had a short conversation with him. Tapos, sabi niya, he's into e-commerce. Kung may hindi pa nakakakilala kay Steve C. He's the Jack Ma of the Philippines. So, ano yan, big time. So, I Big had a, time. yeah, oo, na kausap ko siya. Tapos, tinanong niya ako, ganyan, anong ginagawa mo? I'm already making chocolates then, that time. Tapos, pero sinabi ko na nabanggit ko sa kanya on the side that we have really this, we have a product na mas nauna pa, ganyan, ganyan. Tapos, Mm. he gave me an unsolicited advice that he was even sorry in the afterwards. Pero, that made me realize na yun ang tamang gawin. Kasi sabi niya, sa amin, pag ganyan, validate niya naman na um, if we think the the market is not yet ready, or the the product is ahead of its time, we pause it. So sabi ko sa kanya, Hmm. how do you pause? What do you mean? Like, parang, paano? Yeah. Ano lang, we just don't sell it, we just don't sell it much or like promote it. Parang hindi niya binubuhusan ng ah, pera, ng Mm. advertisement and all. Mm. Pero ready siya. Pero Hmm. ready siya. Hindi It's a, naman totally parang ini-stop yes. niya talaga yung Oo, business, oo, hindi pero mo siya hindi lang niya i-abandon. masyadong pinu-push. Yes, hindi mo siya i-abandon. Ipo-pause mo lang siya. And then, whenever you feel like, or you see an opportunity for that product, then you launch it again. So, Hmm. yun ang sabi niya. And then I realized, Galing oh 'no? nga, no? Oo. Yeah, he's really a great businessman. So, Mm. doon ko na-realize na, oo nga, bakit ba kailangan? Kasi, before, lagi kong sinasabi, halos magkasabay yung Cacao Mister tsaka yung Foligo eh. Pero the Yeah. Foligo is the main product. So, lagi kong sinasabi, hindi, I'm just doing this on the side, ganyan. Ayoko siyang
hindi namin yan ipinopursue, pang gift lang namin yan, ganyan. So parang Yung dina-downplay ko. chocolate. Yeah, dina-downplay ko Yeah. talaga yung chocolate. Kasi gusto kong i-highlight yung isa. Kasi nandun talaga yung focus Yung dapat namin. prebiotic. Oo, sa Yeah. parang ganun. And then I realized, nga, bakit ko ubusin yung oras ko dito kung alam ko naman that it's still ahead of its time. 'Di ba? Na hindi pa, matagal pa ito. So, Mm. doon kami nag-switch. The focus Mm. switch na, nga no, sige, i- i-scale up na natin to. Kasi before talagang ako lang gumagawa. Alam mo yan, diba? Like parang Yeah. talagang handcrafted by me, and then si In Marvin your yung, kitchen. in my kitchen, tapos si Marvin yung katulong ko, ganyan. So talagang very precious yon. Tapos talagang pang gift, pang special gift lang sa mga friends, ganyan. Tapos we just sell kung ano man yung matira. Parang ganun ang Mm. before. Para ma-recover lang namin yung ginastos namin, tapos buy a little something, okay na yon. Kasi iba Mm. yung business. So ang ginawa namin, binaligtad namin. Let's focus on what the customers want. Kasi lahat sila nagtatanong, lahat ng binibigyan namin, ang sarap nito, saan to galing, saan mo nabili, ganyan, ganito, saan nakakabili nito. So parang hindi ko yung pinapakinggan kasi so focused on the prebiotic, yun lang. So, Mm. then yung conversation na yun made me realize na, hindi problem yung being ahead of its time ng Foligo. Mm. The problem is me. Mali yung Mm. focus ko, di ba? Parang ako Yeah. yung hindi ready. Hindi ako ready to accept na, teka, hindi ka pa. Hindi pa Mm. ikaw. This is not yet your time. Magkakaroon ka rin ng time. Di ba? Parang ganon. Mm. Or siguro yung mga decisions ko, hindi pa ganon ka aligned to being a business person. Masyado pa akong emotionally attached to the first product kasi tingin ko bago yon, sexy product, innovative, something Yeah. like that, diba? Parang, bongga, ganyan, ikaw na, parang ganun ang dating. Yeah. And Kasi alam yung, mo kasing may benefit sa tao, yes, kaya yes, pinupush true. mo siya masyado. Kasi syempre Oo, gusto mo ring makatulong with your product, 'di ba? yes, correct. Pero hindi siya practical sa aspeto ng pagiging business person. So, parang, um, tingin ko, then I realized, ako talaga yung hindi ready. It's not really the product. Kasi hindi ko rin alam kung paano ko siya ipopromote ng gusto. Diba? Parang, Yeah. meron din akong mga hindi pa kayang gawin. Hindi pa ako ready. Mhm. So, might as well shift our focus to something na ready na ako. Kasi, hindi man siya bago, hindi siya totally new, pero we made something like a minor, siguro minor improvement na Mm. made it innovative as well. So, okay din naman. And then, mas ready yung market to accept yung Yeah. product. So, doon nag-start na, eto na talaga. Like, parang, ito na yung business. So, Cacao Mystery, yun yung focus namin hanggang ngayon. Pero, like to this, nagpipick up na rin naman yung prebiotics. Hindi ko siya totally sinunod. Sorry, Sir Steve. Hindi ko siya talaga sinunod na totally i-pause. Pero, ginawa ko yung, hindi kami gumagasta para sa kanya. Para hindi ma-drain. Mhm. Kumbaga, hindi, yung sustainability ng business, ng buong organization, pinangalagaan lang namin. Such a way na ito, very, very small lang yung gastos niya. Andyan lang siya, pag available, sige, ganyan. Tapos, buhos kami dun sa magbabalik ng profit, magbibigay ng profit. I love that insight, no? It's really powerful and very practical kasi nga True. narinig naman na natin madalas yan sa mga ibang entrepreneurs na nagsasabi or sa mga books na babasa natin, 'di ba? Sinasabi na kailangan may demand sa market, 'di ba? Pero 'pag nandun ka na, dun sa business na ginagawa mo na, hindi siya ganun kadaling makita, 'di ba? Hindi ganun Correct. kalinaw, yung sinasabing demand sa Mm-mm. market. Kasi 'pag inisip mo demand, What meron does naman, that mean? maraming Yeah, nangangailangan nito, correct. 'di Correct. ba? Pero yun pala kailangan
parang may clamor, yung meron talaga Yes, oo, silang, 'di oo. ba, meron hinahanap talaga nila. Merong ano, yung, yun nga dine-demand talaga nila from you, nagtatanong sila, hindi mo na kasi kailangan i-push sa kanila, 'di ba? Correct. Sila na mismo yung humihingi sa'yo nung product na Yeah. yun. And Ang ganda nun. yeah, and another thing, ito naman, siguro, ano na rin to, this is something that I want to share sa mga magki-create ng product. Kasi, I can, Mm, I can relate, diba? Kasi, ako yun eh, parang I sort of discover and would like to introduce this, ganyan. So, what more yung talagang nag-mix, nag-formulate, ng isang product, and you feel like this is very superior, diba? yeah. So, mataas or malaki yung personal attachment natin dito. Mm, Remember, ang negosyo ay hindi yung product lang. The health of the whole organization is the one that will that has to be taken care of. Like hindi yung image lang, hindi yung product lang. So para sa akin, kailangan i-detach mo rin yung sarili mo. So, mhm, um, kailangan tanggapin natin na you are not the market. yeah, You are not the market. So, it's either you pause, you tweak, whatever. Basta gawin mo kung ano that will delight your customer or your mm. potential customer will find delight in your product or a need in your product or something na yun nga gugustuhin talaga nilang bilhin. Sometimes delight and satisfaction is more important than need. Diba? Than the Mm, need. Kasi mm. minsan mas gusto Yeah. lang. So yun, yeah, you have to detach yourself dun sa business. Kasi hindi naman, like parang hindi lahat ng gusto mo lang or hindi ito para sa'yo. It's not Mm, about you. Hindi yung mga bagay ay dapat talaga bigyan mo ang business ng sarili niyang entity, sarili niyang identity. May sarili siyang characteristics, may sarili siyang um, values na it will also guide you kung paano ka kukuha ng mga makakasama sa business. Either that mhm. will guide you na um, ano ba siya, business partner, customer, even partners na suppliers and all employees, lahat yon based dun sa values and characteristics nung business mo, hindi ikaw. Kasi pag Hmm, ikaw, hindi naman ikaw lang ang negosyo eh. Kahit pa sole proprietor yan, hindi ikaw yon, magkaiba kayo. Magkaiba kayo ng purpose sa buhay. So, mm. ganon, may sarili siyang purpose dapat. So, dapat, yun ang sinasatisfy. Dapat para yung character nun, yung values nun. And then, eventually, mas makikita mo na this or set of people, customers and suppliers, mas fit para mag-work with me sa business na to. Kahit pa minsan hindi mo personally gusto, pero makakatulong siya sa negosyo mo. Kasi aligned sila ng values and vision. So, ganun yun. May mga bagay na ganun. So, those are the things that I realized. Mhm. Can you give a concrete example? Let's take Cacao Mystery. So, ano yung pinaka nire-represent talaga nung brand na Cacao Mystery and ano yung purpose niya? Bakit mo siya, ano yung nire-represent niya na value na gusto mong i-promote or culture ba yan na kung ano yung culture niyo sa company dapat ine-embody din eh, 'di ba? Okay, so sa amin, sa company, as a whole, sa company, we have three core values na gusto namin um, we uphold. So una, ang acronym nun, MVP. So MVP kami sa, Okay. so parang lahat ng members ng team namin, MVP. So we're moving, meaning we are, we're not passive. So parang 'di ba, we take actions and we bring it to completion. And then we're Mhm. versatile. So being versatile meaning when there's a need for us to fill in positions of team members, we are ready.
and we even go extra mile of helping, 'di ba? Hindi na kailangang parang hindi lang kami focus into our work Mm. lang, but also um, giving a little extra, 'di ba? And Mm. dun Or pag to fill the gap of yeah, dun sa mga wala. Kasi ganun talaga may pag maliit magse-step ka lang, in, may yeah, magse-step. pag oo, may magse-step in. Kasi maliit lang talaga kami, like very familiar organization. Tapos, and last is professional. Like, we really keep and put relationship first, but it has to be a professional relationship. Mhm. Natutunan ko na yan. Like, I always say it to my associates na if you are doing something, or kahit ako, if you see me doing something na hindi makakatulong or makakasira sa company, you can call me out. Mm. Kasi, yun ang dapat natin pinangangalagaan. Yung kapakanan ng company. So, Mhm. lahat ng decision ko, this is what I always tell them. Lahat ng decision ko, pwede kayong masaktan, pwede kayong mag-agree, pwede kayong matuwa, pero lahat ng yon um, binase ko sa health ng organization. There are times na ayoko siyang, para sa akin, hindi ko siya gustong gawin kasi for some personal reasons. Pero kailangan kong gawin, or kailangan kong sabihin, or kailangan kong mag-decide towards that because makakatulong yun. Yun ang makakatulong at yun ang tama para sa organization. And it has to be done. So yun. So dahil MVP kami, dapat ang result namin laging outstanding dapat. Mhm. Yan. So yun. Yun yung Ang mga ano galing lang. 'no, very Tapos, positive. yeah, At tapos, saka dahil ni-labelan niyo yung sarili niyo na MVP kayo, that's the power of label, eh, you will act yeah, according to the label that was correct, put on correct. you. Kapag hindi, you don't belong here. Like parang gano'n. Like really, hindi ka belong. Ganyan. Hindi ka outstanding. Hindi ka Okay. belong. Yeah. Suppose yung brand naman, Kakao Mystery, like, it has to shower the world with love and warmth, comfort, yan. Wherever you are. Kasi, that's really what we sell. Eh. We really sell the convenience of enjoying uh, the the feeling of being with family, being with your loved ones, kahit na nasaan sila, 'di ba? Through the cup, through the chocolate. So Mm. yun yung that's what we want. So kahit na yeah, I really I say this even do sa mga nag-handle ng social media. Kahit may mga trending na ganyan, but if it's off, if it's not promoting family, togetherness, warmth, comfort, um, hindi naman, we don't aim for virality talaga. We aim customer Mhm. loyalty. So, hindi na lang, pass tayo sa ganyan. So, yung mga Mhm. trending wag, hindi kailangan. Because, Hindi makikisali, yeah. yeah, oo, hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan. Because it doesn't reflect Mm. who you are. You're not being authentic. So, mahirap din. Mm. It might Kasi do more harm than good. yeah. At saka yung product niyo kasi or I mean yung food kasi or a drink, nag-e-evoke yan ng emotion sa atin, eh, 'di ba? Correct. That's one thing about food. And ako, the first time na natikman ko yung Cacao Miss Rina chocolate drink, meron siya talagang naisip ko na parang bumalik ako sa childhood, yung iniinom natin na chocolate na pine-prepare, yung native talaga na tableya, tapos Yes. lulutuin mo, 'di ba? Yung papakuluan mo siyang gano'n, ang tagal-tagal niya gawin. Nung natikman ko parang bumalik sa'kin yun. Tapos dun ko naalala na parang, "Uy gusto ko pala 'to," na parang lagi na iinumin, 'di ba? So yun yung sinasabi mo na it gives warmth and Yes. yung togetherness kasi naaalala mo yun, eh. And Correct. then yung sabi mo nga na sine-sell niyo na convenience kasi, kahit gusto natin yung product na yun, pero dahil medyo hassle siya i-prepare, lalo na para sa'tin ngayon na busy-busyhan masyado Wala yung na mga time. tao, 'di ba? So yun yung pino-provide mo, yung convenience na isasalin mo na lang, parang instant na siya, Yes, yes. 'di But ba, na it's it will not give you the commodity. same
Yeah, pero 'di ba? Pero it gives you the same satisfaction, the same joy and warmth. Wow. So yun. So in that Thank you. aspect, yeah, in that aspect, achieve na achieve yung goal na yon. Salamat, So, salamat. halimbawa sa mga nagbabazar kayo eh, 'di ba? And then yung Mm. 'pag pino-promote niyo, so ano, dapat hindi rin masungit. Bawal rin yung Yes, masungit yes. na Oo, ano, bawal, bawal. kasi yeah, dapat ano eh, nag-i-invite ka ng parang Yes, um correct. togetherness, yun nga eh. Tapos yung warmth, so dapat very welcoming, gano'n. So, Yeah. mag-e-extend yun dun. More than competency, in terms of sales aptitude, or even sa office, or kung kahit saan yan, kahit sa production, more than competency, I always check on character first. Like, sa sales, Hmm. dapat yung kayang mag-smile lang, smile lang, kahit naiinis na, ganyan. Kahit, sabi ko nga, kahit humihingi ng paulit-ulit at alam mo ng paulit-ulit, huwag kang maiinis. It's okay. Kasi kaya nga tayo pumunta dyan para mamigay. There will always be a way to say it nicely, or to, di ba, parang, Yeah. um, basta wag magpapakita ng naiinis. So, ayoko yun. Huwag kasi Mm. simangot. Sabi ko, I always tell them na, pag mainit ang ulo mo, pag bad mood ka, huwag ka nalang pumasok. Kesa sa pumasok ka ng Oh. nakasimangot ka. So, parang gano'n. Sabihin mo na lang, bad mood ako, ayoko, naiinis, bad trip po ako today, hindi ako papasok. Okay, check yan. Ano kita, excuse ka, ako na lang ang magsasub sa'yo, kesa pumasok ka ng Oh. nakasimangot ka, ganyan. Kasi ayoko talaga. Hindi talaga siya pwede. So, yun. Sana all, 'di ba? Puwedeng gano'n. Pero Ma'am, wala hindi pa po ako naman. papasok kasi Oo. bad mood Wala po pa ako, namang nag-away kami ng nag-avail. boyfriend ko. Wala pa Wala naman. pa namang nag-avail. Kasi siguro feeling niya hindi na siya magkakaroon ng susunod na schedule. Oo, kasi 'di ba parang, "Ay, 'wag na 'to, 'wag ko nang kunin 'to, laging bad mood." Oo, diba? O hindi ka na naman kasali, diba? Parang di ka belong. Pero Yeah. yan, I always tell them, kung hindi nyo kaya mag-smile, huwag na lang kayong pumasok. Yeah, that's good. Okay, so in terms naman of the challenges and rewards of having a business, sa rewards muna tayo. Ano yung mga naisip mong biggest reward or rewards? Kasi 'di ba, wala kaming hindi naman lean, very lean yung support system namin sa family. Like Marvin and I are just kami lang talaga. Tapos, Kasi yung family nyo both nasa abroad, 'di ba? yes, tapos, well, yung sister ko, si Ate Arlene naman nandito, pero she's also joining us sa company, sa work. Mhm. So, most of the time, talagang yung family affairs, amin lang yun. Kumbaga, talagang kami lang. Pag hindi, walang mapag-iiwanan yung mga bata, walang ganon, walang pwedeng pagbilinan, ganyan, Mm. habang nagtatrabaho kami. So, we really have to, to juggle the raising a family and growing the business. So I see this as something that as a reward na we still get to do both. Diba? Na kahit papano um, may may improvement yung business, nag-grow siya, and at the same time, we're spending time and growing the family as well. So, yun. It's very rewarding to see them also habang habang we are also involved in the business. Kasi parang it's more of a luxury na, 'di ba, yung iba talagang Yeah. kailangan maging magkakalayo para trabaho yung parents, ganyan, Mm. or makakapag-provide. So, kahit papaano, um, mas magkakasama pa rin kami. Di ba? Magkakasama kaming apat. Tapos, lagi na namin sinasabi ni Marvin na parang, siguro kung wala tayong, parang pinapag-uusapan lang namin. Siguro kung nag-start tayo ng business, or kung nag-start ng single ka pa, wala kang iniintindi na may magluluto ng pagkain mo, or pwede ka lang magpa-deliver, ganyan. Yeah. Mas mapapabilis mo yung pag-grow ng business. Pero, um,
hindi ganun eh. Hindi ganun yung situation namin, no? And we will not trade the man having the kids, diba, for anything else. So, for me, ang isa pang reward is yung being able to maneuver things. 'Di ba? Sa kung ano man yung kaya natin sa ngayon na and at the same time, that's a first-hand learning kasi dun sa mga bata. Na ako, hindi ko alam yun noon. Parang sa akin, ang nakita ko lang before, my dad works 9 to 5, and then my mom takes care of the house. Parang ganon. And that's it. So, ngayon, at least yung mga bata, they know na there's another way na para, 'di ba, para mabuhay ng maayos, ng ah, How to make a to make a living, living. to make a living, na hindi naman kailangang malayo yung father umaalis parate, or pwede kami makipag-meeting ng if the situation allows, kasama sila, yung mga ganon. So, yun yung mga rewards na perform namin or nag-grow yung business ng kasama yung mga bata. And it's a first-hand learning experience for them. At saka parang there's a sense of pride and fulfillment na nabibigay na parang, oh, I was able to make it work. 'Di Oh, ba na oo, kahit walang yun house talaga. help, mahirap, pero hindi naman sinasabi na mas Impossible. madali sana kung meron. Kaya Yes, lang siyempre meron ding mga ibang tao na kagaya natin na parang minsan kasi mas hassle pa, 'di ba, na correct. merong house help na Yes, hindi yes. naman masyadong help minsan ang naidudulot. Sinasabi rin yan ni Marvin eh, okay, sige, usually kasi, based din sa experience namin, well, swerte naman talaga yung mga iba na okay sila, ganyan, diba? Dun sa mga helper, sa house help. Nakahanap, oo. Oo, nakahanap, na nagtagal, ganyan, Mm. naging halos part na ng family. Sino bang may ayaw ng ganon? Pero hindi Yes. kasi rin yung naging experience namin. Tapos lagi niya Mm. pang sinasabi na, nako, kaya napagod na rin kami kasi ang ending is, pag nawala siya, di ba, pag bigla siyang wala, mas lalo kang napapagod. So parang Mm. sinasabi niya, i-calibrate na lang natin yung pagod natin sa ganitong level na wala talaga magtutulong Yeah. sa atin. At least hindi na tayo makakaramdam ng pagod. Parang ganun yung point na tama naman. Oo, Tama naman, di ba? So, ganun na lang. Which is, sanay na. minsan magulo talaga yung bahay. Pero ganun talaga eh. Minsan naman may time ka maglinis. Well, hindi siya laging perfect. Wala. Hindi ganun. Well, it's okay. So yun, that's one reward, no? And also yun nga yung sinabi mo na maipapakita sa mga bata. Yes. Yung Oo. namumulat sila na nakikita nilang, ay, okay. May Parang ganito okay pala pala, to, di no? ba? Yeah. Oo. Hindi pala, there's not just one way of, making a living na mag-empleyado, di ba? Yeah, that's good. That's good. Ano naman, yung challenges naman? Ay, May mga experience, sobrang madami. dami. Sobrang dami. Was there ever a time na naisip mo nang mag-give up? Oh, yeah. Oo naman. Bakit? Anong nangyari nun? Ano lang, siguro maraming maliliit na bagay. Overwhelmingly tiring. Yung hindi mo na ma-pinpoint, talagang nakakapagod na lang sa parang ganyan. Pero ano lang naman yun, moments lang. Pero, I always have to catch myself na, ginusto ko naman to, parang gano'n. So, at saka, wala namang nagsabi talaga na madali. Diba? Yeah. At wala rin, kahit naman nga, pagiging empleyado, mahirap. So, just choose your heart. Pare-pareha siya Yes. mahirap. So ganun na lang, diba? Ganun na lang yung lagi kong pep talk sa sarili ko. Yan. Pero, sa challenges, ako ang challenging sa akin, handling people. Yun ang pinakamahirap para sa akin. Well, aside from finances, kasi pag business talaga, especially sa mga first few, lalo na kapag product-based,
ano siya mag-i-invest ka muna. Di ba? Marami ka muna i-invest bago sila. I-create mo pa yung product yung development, ganyan. So, given na yan na later on ka pa talaga magpo-profit. Pero ako, naniniwala ako, and I've seen it myself, na product din, yung pwede ka talaga mag-retire. Product type of business na pwede ka mag-retire kasi hindi siya service. Once ma-establish na yung brand, yung distribution, yung sales and all, ganyan. So parang magiging on repeat na lang siya and then scaling. Hanggang sa kami, parang pwede na kami mag-fade. Diba? Parang pwede nang hindi kasi yung mga tao nalagay mo na dyan na position mo na and then your brand gusto na rin bilhin ng mga tao parati. So I know ito yung pwede ako mag-retire later on na hindi ko kailangang hindi ako mag-worry na paano pag hindi na ako nag-work. Parang pwede ko siya talaga ipasa sa iba na or mag-hire ako ng someone who will take care of it. So yun. Pero more than that, ang mas naging challenge ko is handling people. Kasi hindi rin naman ako talaga, it's not my strength. So, kasi mas gusto ko mag-work mag-isa. So parang, di ba, yung nature din kasi ng profession at saka work ko, parang hindi ko naman masyadong Yung personality mo. Yeah, hindi ko Kung naman ayaw masyadong mo. kailangan. Hindi ko masyadong kailangan na ibang tao. Noon, na yun lang yung ginagawa ko. Kung nagki-create lang ako ng product, hindi ko naman kailangan na ibang tao. But when you're in the business, aside from creating, nagkataon lang na ako yung product, na ako yung assigned sa pag-create ng product. Pero there's so much more na kailangan sa business. So, doon, kailangan mo ng ibang tao. So, yun talaga yung mga nahirapan ako. Na-challenge talaga ako kasi I have to learn and unlearn a lot of things. I have to make compromises with myself sa mga yung hindi na pwede yung basta sinabi ko yun na yun, parang ganon. Hindi it doesn't work. Kaya ako na sabi na dapat may identity yung may sariling identity yung company kasi those people are serving or working for the company, not for me. So, dapat ganon siya. Kasi it will humble you as a person. Nag-work ka rin para dun sa company. So, lahat dun kayo sa company nag-work. You're not answerable to me. Parang hindi ako makorap. Parang hindi ako maging korap na tao or mag-power trip lang sa kanila. Hindi dapat ganon. Kasi mali yun. So, yun. Yung mga ganon, kailangan ko siya matutunan. Yung mga natutunan ko as we go along dito sa business na ang isa-serve natin, yung company, siya yun. So, tapos kailangan kong isipin, parang i-transition ko, ko yung isip ko na, kung ako si company, ano ang kailangan ko? Ano ang dapat kong maging desisyon? Kasi, yun, role ko rin yun. So, talagang you really have to make yourself, like me as a person, irrelevant. Irrelevant muna ako. Ang importante yung company, yung brand, yung 'di ba, what it represents. So saka ka magde-decide para sa kanya. Not for yourself. Kasi minsan naiinis lang ako 'di ba, pag nabwisit ako. Parang ganon. So mali 'yun. Dapat hindi. Yun, yung mga ganon. So maraming na-challenge talaga ako sa handling people. Yan. Pero right Kaya now, siguro, natututunan rin no? Yeah, natututunan din. And your first hire dapat will be like yun yung magiging pagpapracticean mo, something like that. Pero pag nalampasan mo na yun, parang pag naging okay ka na dun sa first hire mo, yung mga susunod, ano na siya, madali na. Mas alam mo na kung paano i-handle. Tsaka ngayon, na ako, like parang I was able to, yun nga, segmentize na like, ito, pag production people, ito na yung kailangan ko. Pag associates for production, ito. Pag sales, ito. Pag admin, ito. So, may generalist, may specialist, may mga ganon. Pero, on top of everything, character talaga muna. Like, always have to check on the character. So, meron akong dyan. I shared this once nung I was invited to talk to a summit ng mga mga startup founders. So, may hack ako dyan sa pag-hire ng people. So, parang
Parang, paano ko masasabi na makakasundo ko tong taong to? Parang gano'n. Yun Okay. yung, so, I ask, or most of the time, hindi niya naiintindihan eh. Hindi madaling maintindihan kasi kapag directly mo lang itatanong. So, I also look for it. Parang ina-unearth ko, ganyan, dun sa tao. Kung saan siya obsessed. Kung meron siyang obsession sa buhay niya. Like, Mm. if that person has a certain level of obsession to whatever, to a craft or something na ginagawa niya, kahit ano pa yan, may it be um, tungkol sa faith niya, tungkol sa family, tungkol sa whatever project. Sports. Yeah. Basta may certain level na hindi niya kayang um, not do it. He cannot, 'di ba? He cannot not do that thing. Um, 'Yun, magkakasundo kami na. Pero Mm. pag walang ganon, yung wala naman po, okay lang ako kahit ano, ganyan, kahit ano po ipagawa niyo sa akin, ganyan, pag mga ganon, hindi kami magkakasundo nito. Because I work with people, parang I enjoy working with people who has a certain level of obsession to something. Kasi, yung mga taong obsessed na yon, ah, this is like sort of a gift ko. I can turn that obsession into a positive thing for Mhm. the company. So, in a way, hinahanap ko yon. Hinahanap ko yon. So, Mm. pag nahanap ko yon, um, hindi naman sa aatakihin ko, pero Oo. hindi, I will make that person realize na, see, you can do this every single day. Example, a Mm. concrete example, we have one employee, associate, who goes to mass every single day. Every single day. So, paano ko nalaman? He asked me, pwede po bang panghapon ako? Pang 12 noon, ganyan, pasok. Kasi, medyo hindi naman siya kalayuan sa amin. Pero may mga 30 to 45 minutes na ride to the office. Mhm. Bakit? Kasi po, sumisimba po ako ng 10 a.m. So, 10 to 11. So, Oo. pwede po bang Baka 12 malit. noon, 12 noon na lang po ang reporting day ko? Mhm. Okay, tuwing kailan yan? Sabi ko gano'n. Siyempre, di ba, productivity pinag-uusapan natin eh. Tuwing kailan yan? Everyday po eh. Tapos, pag Wow. Saturday, usually may parang, nagsiserve siya sa church. So, pag may morning meeting din daw sila. Tapos, so mga, gano'n na rin, half. Okay, sige, pwede, walang problema. So, ako yung nag-adjust. So, I gave him the chance um, to continue his obsession of professing faith Mm. through attending mass. So, ang kapalit naman nun, he was the most productive employee that we have. Like, really, like, hindi Wow. nagsasayang ng oras sa habang naka-clock in. Alam mo yon, yung talagang laging may ginagawa. So, siya yung first hire ko na na-realize ko yun. No, this is something I have to look for in every person. Kasi alam ko meron yan eh. Hindi lang aware yung iba, hindi lang masyadong obvious. So yun. So you really have to find that certain level of, at least sa akin, it works na yung mga taong may certain level of obsession, nakakasundo ko silang katrabaho. Mhm. Yeah. Ang ganda nun. Kasi ako, being someone who's obsessed about the topic of passion, yun yung naisip ko na kaya nagiging magaling sila. Correct. Kasi passionate sila about something and you know that you can use that trait na capable sila. Lahat naman tayo capable eh. Kaya lang yung iba parang
tinamad na hanapin or tinamad na Correct. silang i-develop yung passion, parang hinihintay na lang nila, "Saan ba ako passionate, saan ba ako passionate? Ano Yes. bang passion ko, ano bang passion ko?" Eh, yung passion, hindi mo yun maiisip. Mafi-feel mo yun, eh, 'di ba? So, itong mga taong 'to, they are capable of being passionate about something and siguro yun nagamit mo siya as leverage Yeah, para maging gano'n din sila ka-passionate or ka-obsessed dun sa trabaho nila, correct, correct. 'no? Um, Kaya yun, I, maganda palang hack yun ano. So kung may yes, mag-a-apply sa'yo dapat panoorin nila 'tong interview na 'to, para yes. 'pag in-interview mo sasabihin nila, Oo. "Ay ano po, grabe po talaga, I'm so ano, I'm obsessed with ganyan, with basketball." Gano'n. Yeah, pero you cannot fake it eh. Yeah, Obsession is mm. something you cannot fake. Like, it will surface kapag ka sabi mo lang, tapos after a while, hindi Mm, na. Wala, wala mm. rin. Like, parang, it will, Yeah, naturally, diba? Naturally talaga magsusurface yon na, mm. kung ano to. Meron din kaming, like, may, may ganon. Like, parang, makikita mo talaga eh, yung wala, they naturally, nagsiself-select din. So, parang hindi rin nila kami magets. Hmm, Parang ganun. mm, So, eventually, mawawala. So, mhm, yun. May ganun. Ako, hinahanap ko rin yun hinahanap ko talaga siya. And I will make the person know that kung hindi siya aware. Yun yung ginagawa ko somewhat. Parang to help also ako din to manage the people. Yun yung parang mm, una kong ginagawa. hmm. Nice. Regarding the topic of money naman, yung sinabi mo na kailangan, 'di ba, 'pag product kasi yung product mo, yung product based yung business mo, medyo capital intensive, Yes, yes. 'no? Oo. So, how do you manage yung mga fluctuations sa income? Ano, matagal akong hindi sumweldo. As in, like, Hmm, parang this year lang ako nag-start magsweldo. Na, talaga? oo, oo. So, ang ginawa ko is, kasi I know na if I'm just here for the salary, I will be disappointed. So, inalis ko na yon. Inalis ko na yung factor na yun. Wala na lang ako sweldo. So, nagtatrabaho lang ako. Trabaho lang talaga yung ginagawa ko. Hindi ako sumusweldo. Si, um, si Marvin, for a while, hindi. Pero siya na unang sumweldo sa amin para naman may kainin kami, di ba? Parang Okay. ganyan. So, um, pero yun yung una. So, ang ginawa ko, hindi this is something I am very thankful kay Marvin. Siya yung nag-step up sa pagbabudget. Kasi Hmm, ayoko na nga siyang isipin. 'Di ba? Kasi halimbawa, syempre iba yung pera ng business. So mm. yun yung iniisip ko. So yung pera ng family namin, siya na lang nag-iisip. Ah, so Parang siya gano'n. yung household budget, ikaw yung sa Yes, yes. business? Mm-mm. Kasi ang hirap ng parehas. Talagang, especially you Hmm. love your family, you love your children, gusto mong mag-provide para sa kanila. Pero, kailangan mo rin mag-invest back sa business or may kailangan kang gastusin. So, um, mahirap siya. Mahirap siya na ikaw parehas. That it will commingle one way or another. Or matetempt ka na i-commingle yung funds. So, hindi ko naman ni-request, pero si Marvin, automatic na siya na ako na lang, nag-take over ng finances ng family. So, hanggang ngayon, basta I don't have, I don't, dati kasi ako talaga nagbo-budget. Nung nagtatrabaho pa, nung employee pa kaming dalawa. Like, ako yan. Binibigyan ko lang siya ng allowance. Ngayon, baliktad na. Parang siya na yung lahat. Ako, hindi, pero hindi rin ako humihingi ng allowance. Nasanay na ako na wala akong masyadong kailangan, ganyan. I just want to grow the business. So, dun lang. Pero, fluctuations ng business, so ang masasagot ko, how do I handle the fluctuations ng income ng business? Mm, Kasi, um, yun yung mas ginagawa ko talaga. Like, parang,
una dapat priorities muna talaga. Ang priorities, bayaran mo dapat bayaran. Unang-una yung mga empleyado. So yun. Kaya ako na lang nag-giveaway na. Ako na lang, hindi ako susweldo hanggat hindi pa natin kayang pasweldohin lahat, bayaran lahat, etc. etc. So yun. Tapos, yung business din namin, especially yung chocolate, may season siya. May season talaga na kung kailan maraming sales. Which is ito, yung mga Burr months yan. So, ang ginagawa ko namin talaga dyan is, yun, yung pagkatapos bayaran lahat ng mga kailangan bayaran, sa mga lean season, we always tinatranslate na namin siya into raw materials, packaging materials. So, ginagasta na namin yun. We don't really save much in terms of being liquid. Like, sakto lang lagi. Pero, ipon na kami ng materials. Kasi, like, kung pwede kang magdagdag ng, let's say, 20% more of these materials, kasi gagamitin mo naman yan. Alam ko volume ang kailangan ko pag per months. Volume, di ba? Quantity. Hindi ko magiging problema kung saan ko yan ibibenta. Ang problema ko, kung may ibibenta pa ba ako. Parang ganon. So, at the end of the year, mauubos naman lahat yan. So, yun yung ginagawa namin. We make sure na mabili na natin lahat ng mabili. Pero na-factor in mo na rin yung kasi syempre food, so may expiry siya, meron Yeah, siyang shelf oo. life. Kaya Na-factor in mo na rin yun. yeah, kasi 18 months naman kami eh. So, and ano naman yun, hindi namin agad pinoproduce. So, parang sinacycle lang namin. Like, halimbawa, what we need right now is, let's say, 100 kilos, example. Gagawin ko siyang 120. So, may surplus ako ng 20. Pero gagamitin ko na siya sa susunod. Tapos, bibili ulit ako ng 120. So, kung 100 lang ulit yung kailangan ko, so 40 na siya. So, revolving siya na naiipon na later on, to-produce natin lahat yan. Kapag, di ba, madami na. So, revolving siyang gano'n. Kasi, yun ang mas kailangan ko. Tapos, yun, we get profit at the end of the year. Kasi doon talaga yung mabibenta namin lahat yan. So, doon dumadating yung profit. So, parang ang hirap palang mag-grow ng business, no? Kung for example, yun lang talaga yung source of income ng Yes. family nyo. Kasi like, kung kagaya nung sinabi mo na hindi mo pinasweldo yung sarili mo, di ba, for the longest time, so paano kung walang ibang may income sa family? Di ba? Hindi mabubuhay. Talagang kukuha at kukuha dun sa revolving fund ng business, no? Oo. Kaya, maraming nagsasara sa mga first year, first 2 years, diba? First 5 years. Yeah. Kasi talagang kailangan. So, it's wise. It's parang, para sa akin, financially wise to have one na may steady income, like employed pa or something. Pero kung walang choice, kagaya namin, kasi nga, dati meron na. Dati employed ako, tapos si Marvin may business siya. Kaya lang nag-pandemic. Tapos, nawala yung source ng income. So, bahala na siya kung paano. Parang ganon, di ba? Wala na magagawa. So, galingan mo na lang talaga pagbabudget and all, mag-grow. Pero yeah, it's very risky. It's kailangan talaga ng complex strategy on how you hindi pwede yung sinasabi ni hindi lang yung parang magtitipid, yes, oo, magtitipid, pero kailangan mo rin gumastos for the business. So, yung gano'n, di ba? May mga kailangan kang priorities. I-set mo yung tamang priorities mo kung saan mo dadalhin yung pondo. But ako, I don't know, ang hirap niyang i-word, pero, I learned to bootstrap na talaga. Yung parang, now, every time that there's a project ongoing, kino-compartment ko siya into one startup again. Like, ba, ngayon, ako ng may bagong mga palabas na may mga bagong products. So, hindi siya dapat, para sa akin, dapat maging startup din siya. Yung on its own. Yes, kahit na naka-umbrella na siya sa Cacao Mystery na
oh, may pera naman to, ganyan, di ba? Parang pwede ko siyang gamitin. Hindi eh, dapat maging startup siya. Para Ma-bootstrap ano, din so siya. that if it fails, hindi niya maapektuhan, mahila pababa Yes, yung buong company. And then kung yes. mag-succeed naman siya, that's the Then good. time na, oh, Yeah. maganda, oh, mahihila. Okay, okay. Mm-mm. At the same time, Makaka-add siya dun sa ano, yeah. 'di ba? Dun sa overall profit. Mm. At the same time, parang for me, mas hindi siya messy na i-handle. Yung ganon. At Mhm. mas magi-gauge mo rin talaga yung potential ng product kung mag-grow niya yung organically yung sarili niya sa pondo Hmm. niya so yung ganon yung hindi siya nagiging um, nagiging pabigat yun Mm, yung word eh mm. hindi siya nagiging pabigat dun sa mga ano na, nag-earn Existing. na, Oo. nag-earn na. Mm, Oo, yun. So, mm. dapat ganon. So, uh, in a way, it's a practice. You really have to practice. Yung ganong, yung kanya-kanya yan eh. Hindi, there's no one rule lang naman. Kung ano rin Mm, ang mag-fit para sa business mo or sa mm. finance appetite mo. Kasi yung iba talaga Mm. nagbaborrow. Kami hindi kasi, hindi, natatakot ako. Natatakot talaga ako Like mag-ano. mag-loan, to Oo, take a yeah. loan. Mm. So, hindi, hindi ganun. Hindi mataas yung appetite ko para sa ganyan bagay. So, Mm. binabootstrap ko na lang kahit na mas mabagal. Okay lang yan. Tapos, Mm. ano naman, buti na lang din, we land into magagandang partnerships. So, Mm. good paying clients, ganyan, tapos medyo malalaki din mag-order. So, may ganun kami bukod sa retail. So, yung ganun namin, mga institutional accounts, ano siya, separate, may parang meron siyang sariling cost center niya. So, Mm. iba siya, yung Cacao Mystery for retail, um, na in-person, face-to-face, yan, parang gano'n, offline, may sariling cost center yon. So, may Mm. target siya ng sarili para alam mo kumikita ka na, ganyan, o Mm. kailan siya mag-break even, yung mga ganon. So, Mm. kailangan mo lang talagang bantayan. Yun yung kailangan gawin. Kailangan mo siyang bantayan. Um, and yun, kasi tingin ko pag naglo-loan, artificial yung pera. Yun Mm. yung tingin ko kapag it's a loan money. Akala mo may pera ka, pero wala kang pera. Negative ka kasi loan yon. Parang ganun yung thinking ko. Kaya ako, Mm. hindi ko siya preferred way of Mm. augmenting the the capital, ganyan, para mag-scale up or mag-expand, ganyan. Siguro, hindi ko palang natututunan ngayon. I'm not saying it's bad. Hindi Yeah, ko kasi sa iba nag-work naman, 'di yes, ba? oo, oo. And others are even encouraging. Kasi nga, you should not spend your own money lagi. Kasi, di Mm. ba, dapat hindi naman talaga. Pero hindi ko pa siya natututunan. So, siguro sa next stage yan, pag natutunan ko na din, saka ko siguro masusubukan and masasabi kung paano. But for now, bootstrap Mm. tayo, guys. Yeah, oo. Kaysa naman nga hindi mo siya masyadong alam tapos Yes, pasukin mo, oo. "Sige loan tayo." Lakasan lang ng Mm-hmm. loob, 'di ba? Yung iba gano'n, lakasan lang ng Yes. loob. Tapos stress naman or parang Correct. Oo. na-overwhelm, 'di ba? Kasi, "Teka lang, paano babayaran? Paano ganito?" So, yun Yeah, kasi siguro yun din. nga, yung parang tingin ko, artificial siya eh, fake siya, hindi siya yung, hindi, hindi siya realized. It's not a realized money. Hindi pa. Mm. Negative ka nga eh, di ba? So, baka Mm. mahirapan akong, ano yun siya, paikutin or Mm. i-manage. Yeah, yeah. I-manage siya. Mm. Pero in terms of income, um, ano yung difference nung income nung business ngayon? Like, kasi 'di ba, sa'yo personally, ngayon ka palang sumusweldo, eh, 'di ba? Pero like before, ano yung nabigay sa'yo na peace of mind ba? Yung gano'n, yung difference dun sa parang financial status mo, ano yung nabigay nung business? Um,
Ako Yung ngayon, compare dun sa ano, nung nagwo-work ka pa, nung yeah, employee ka pa? oo. Ako ngayon, I have a better and I guess it is improving relationship with money. Mhm. Like, wala na ako nung feeling na, or yung dating naiisip na ang mga mayayaman mahirap pumasok sa langit. Hmm, Sorry, hindi yeah. ko sinasabing mayaman ako. Ay, hindi pa. Hindi pa po. Mm, Pero di ba totoo yan? Kasi yun yung yeah. teaching sa atin eh. Biblical yun eh. Money is the root of all All evil, may mga evil, yan, ganyan. ganyan. Or Hmm, it's easier for a camel to pass through an eye of a needle than a rich man yeah, to enter yeah. the gates of Enter heaven. heaven, yeah. So, yung mga ganun, wala na akong ganun. Mhm. So, yun yung para sa akin, nagbago. Kasi, um, well, aside from, that's crazy, that's obsession yung hindi ako sumelo. So, huwag niyong gayahin yun. Pay yourself. Oo. Huwag niyo akong gayahin. Kasi ako naman kaya ko. Tsaka kailangan ko. Kailangan ko siya kasi I have to remove the comfort eh. And I have to remove also the distraction na may bibilhin pa ako, may ganyan ako. Wala akong Mm, ginawang, inisip ko lang is about the business. Yun lang. For mm, a couple of years. Anyway, so ngayon kasi, I know the money is that flows sa business or that we receive, that we get, hindi na lang para sa amin. Una, it serves a lot of people. Like we have eight supporting eight families. So, mm. and I'm quite proud na ano kami, above, what do you call that? Above industry level, magpasweldo. Yung pasweldo niyo. Yeah, Mhm. oo. So, yung konting generosity, it's not too much, pero hindi rin, yung maliit na ganon. So, um, binago niya yung relationship ko sa money. And I Mhm. think that's one of the most important na preparation para ang isang tao ay maging wealthy. Mhm. Kailangan Yeah. yung relationship niya healthy ang relationship sa money. You see money as a tool, as an amplifier. It will not change you. Kung madamot ka nga nung wala kang pera, pag may pera ka, madamot ka pa rin. Yeah. Kung generous ka nung wala kang pera, mas lalo kang magiging generous pag may pera ka na. Kung Mhm. kung masama ka, like you can nagpa-power trip ka nung wala Mhm. kang Or ginamit pera. mo sa masama yung pera Yeah, mo. oo. All the more, mas kaya mo kapag may pera ka. So, yun, ganun Mhm. na ako ngayon. So, I mean, at So, totoo iniingatan ko pala yun. yung ano, mina-magnify ng pera kung Yes, ano yes, ka yes. talaga. Yes, Totoo pala true, yun. true. I've seen that so many times. So many Mhm. times. It doesn't matter kung gaano kalaki ang pera. Mhm. But the Yeah. mere fact of having money from nothing or from konti na dumami or Mhm. baliktad din from marami to biglang nawala, biglang Nawala. kumonte, magsa-surface talaga, maa-unmask yung person. Hmm. Mhm. Yeah. Yan, Hmm. ganon. So, yun ang para sa akin. And this is also what I would like my children to learn na it's okay to aim for money. It's okay to have money goals kasi it's like having an arsenal of tools, 'di ba? Na gagamitin mo Mm. dapat sa kabutihan. And I also read one thing na if your riches all these riches should lead you closer to God. Mhm. So Yeah. dapat ganon. So dapat ganon siya. If it doesn't, then mali yan. You have to Mas cut it. mabuti pang wala na lang Yes, you have to cut kung it. nagli-lead sa'yo away, away from God. Yeah. Ganda, ganda 'yun. Sa ano naman, sa mga clients, paano ka naka-build ng
network of clients mo and also yung mga suppliers mo din? Paano nga ba? We started like IFEX, mga trade fairs, di ba? So, Mhm. yeah, pag product-based, ah, may mga ganon. Like, madaling kumuha ng suppliers. Madali in such a way na nandun na sila sa isang lugar. Di Mm. ba? You just have to visit them. So, magsa-start doon. Pero, hindi, having a good relationship with your suppliers doesn't end there. Hindi talaga ganon. At saka hindi rin maganda na ganun lang, na very transactional. You have to give value to your suppliers, to your partners. So, example, ako, kapag um, kapag meron akong nakilala na naghahanap ng, let's say, packaging, i-refer ko talaga ibibigay ko yung contact person ko, yung supplier ko. Supplier mo. Ganon. Tapos, I will tell my supplier na this person might call you, ganyan. Pero, hindi naman I don't vouch sa kanila. Pero I just make it easier for them na mag-connect. Diba? Parang Yeah. kahit yun lang, kahit yung maliit na value na gano'n, you have to do that to your suppliers para, not for anything else, but for for keeping the relationship more than just a PO and a delivery receipt. Yeah. Parang Mm. gano'n. Mm. Tapos Yung yung client customers naman. naman, yeah, okay, customers naman, ano lang, very important to be ready. Ready in such a way na you are prepared and you are showing up. Diba, lagi ko yung sinasabi, you really have to show up tired, show up unprepared. Pero kasi sa susunod, nahihiya ka na magpe-prepare ka na. So, but Yeah. you just have to be, you have to be moving. You have to, wag masyadong, wag laging, you have to, how should I say this? You should be able to make yourself or your presence felt by people. So, in such a way na, Dapat lagi kang visible, ganon? yes, and aside from being visible, you will be able to connect to them after the meeting, alam mo yun, after just an online meeting or yung make genuine connections. Kasi sila talaga yung magbibigay sa'yo ng mag-connect sa'yo to other clients as well. So like parang, Halimbawa, client ako, tapos interesado ako dun sa product mo, tapos halimbawa, nagganto tayo, online call tayo. Parang right after, tapos nagkasundo tayo, okay, ganito, nag-order ako, ganyan. So, right after, dapat meron tayo bang, hindi naman. Pero, I see to it na, like halimbawa, after a while, I will still message you na, oh, by the way, I have something new, I'll send you something. Yung mga ganon. Hindi yung puro para sa'yo lang. Yung ganon. So that's one. For more of a retail market. Yung ganon. You have to be able to make them feel na hindi mo lang gusto yung pera nila. Kasi totoo, dapat naman talaga. It is their loyalty that you really need. Hindi yung pera lang. Kasi, pwede naman silang walang pera ngayon, pero hindi sila ready bumili. But their kind words, their referrals, the nice things na sasabihin nila sa'yo, honest and nice things na sasabihin nila about you and your brand, those things are beyond
money. Actually, mas intangible siya pero mas valuable. Tapos, so yun, extra mile din sa customer service. It's not being plastic, just being nice. Kung hindi mo kaya, wag ka na lang din magsalita, 'di ba? Wag na lang din muna pag bad trip ka today. Pero pag you're extra nice naman, you good mood ka then talk to them, ganyan. Not just like inan pong order nyo, yung mga ganun lang, di ba? So, may mga ibang kwentuhan pang nangyayari. That's one. Pero pag mga institutional naman, yun yung sinasabi ko, na you have to be present. You have to be, even if you're not yet ready, show up ka lang. You have to be at the right... Halimbawa may event. Sige, sorry. Halimbawa may event. Go ahead. Tapos parang feeling mo, hindi ka pa naman nandun sa level na karapat dapat uma-attend ng mga ganong events? Yun ba yun? Yun ba yung sinasabi mo? Or parang medyo above your pay grade pa yung event, tapos, pero show up ka pa rin dun? Kasi Yeah, if baka you're invited, why not? Diba? If you're invited, why not? Diba? So, okay lang yon. Pero ang sa akin, if you're like, example, most of the time, kasi our big clients are, referred by a common friend. So, may mga bagay na, pag sa ganyan kasi, usually they will ask you to make something for them. Kahit hindi pa ako ready, kahit hindi pa ready yung, yes, kaya ko yan. Sabi ko, ganon, laging ganon, yes, kaya ko yan. Para sabi ko nga, pag B2B, pagka, institutional accounts, I make sure na, I don't promote. Pero when when I'm invited for a meeting, I made sure that it will be a done deal at the end of the meeting. Wala, I don't take no for an answer. I mean, wala silang lahat ng gusto nila gagawin ko. So, sort of like para sa product, I mean, like, anong customization na gusto nyo, ganyan, whatever. I make sure na yun yung gagawin ko. So, halimbawa, yan, kapag, when people ask you, you always say, yes, yeah, kaya ko naman yan gawin. Alam mo naman yun possible naman, wala naman siyang hihinging imposible. Most of the time, they will just ask for something that will be more convenient for them first. Kasi business din sila diba? So, that will cut their time, that shorten their business time. So, profit yon. That will be profit for them, diba? Kapag mas maikli yung preparation time. So, usually yan lang naman yun Dapat lang willing ka to like make an effort for them na gawin yun. Yung mga konting tweaking, hindi yung, hindi, ganito lang talaga kami, take it or leave it. Yung mahirap yan. Yeah. So, you also have to think kasi, na sila, dapat pakitain mo rin sila. Kasi nagbe-business din sila Yeah. Hindi yung ikaw lang. Di ba? Na, ito yung madali sa amin, ito na yung posting ko, ito na yung ganyan. Dapat may certain percentage akong markup. Sometimes you have to lower it. Kasi isipin mo rin, kailangan niya rin kumita, di ba? Kasi nasa chain kayo, di ba? So, may mga trade-offs din yung mga ganon. But ang first thing lang is, pag pinatawag ka sa meeting, yes, meeting tayo. Pag gano'n, halimbawa, like, na-meet ko lang sa event, sa, normal, parang bazaar, ganyan. Tapos, gusto ko to, ganito. Sige, pag-usapan natin. Sige, next week, magsiset na talaga ako ng meeting. Hindi, huwag mong palipasin, di ba? Parang gano'n. Yun yung sinasabi ko na, you have to be present. Hindi naman kailangan mag-attend lagi ng mga networking events. Pero, pag may opportunity na gano'n, huwag mo siyang pag-antayin. Okay, next week, when are you free? Anong day? Tapos, at the end, at the end of that encounter or first initial meeting, nakuha ko na yung number, iti-text ko yan. Magme-message talaga ako na, this is, magpapakilala ko, ganyan, it was nice meeting you, see you next week, or isi-set ko na yung schedule. You set your schedule, you don't wait for people to knock on your door, diba? Na, yung ganon. So, yan yung mga ganong
ganong bagay, kailangan talaga, Mm. proactive. Proactive. Yeah, and you are actually embodying the first letter of your company's core values, 'di ba? Yung M, which is you should Yes. always be moving. Oo, I think talaga kaya naisip din na ano namin yun, gano'n talaga dapat, hindi yung patumpik-tumpik ka pa, 'di ba, Mm. na or gusto mo Act pa fast. tsaka or Mm. halimbawa, sige send ka ng proposal sa ganito ko or send me a calendar. Ay, walang Oo, ganyan, yeah. simple lang tayo, Mm. SMS, tapos na yan, yung Mm. gano'n. So, Correct, if you oo. really mean business, kasi sila mas precious ang, ako lagi kong iniisip yun, mas precious ang time nila kesa sa akin. Kasi ako, maliit pa lang akong negosyante. Sila, mas malaki yung business nila, mas malaki ang nawawala sa bawat minuto at oras na nasasayang nila. Something like that. Mm. Mm. Yeah. Ang ganda nun. Gusto ko yung yung act fast. Kasi Mm-mm. diyan maraming mga namamatay na dreams, yung parang hanggang sa inisip lang. Hindi, Oo. totoo yung hanggang sa inisip lang, 'di ba, pero hindi naman inaksiyunan. Correct. Kasi 'di ba yun nga yung kung tinatagal mo pa, parang nawala na yung opportunity, nawala Yes. na rin yung gana mo, 'di Yes. ba? Totoo yan. If I may share na rin, this is like I don't know, well, you can see naman, pag chinek nyo yung pages ng Kakao and then, Bo's Coffee naman is very open na partner kami na sa kanila. So, Mm. I just want to share yung first meeting namin with Sir Steve, Mr. Benitez, the owner of Bo's Coffee. So, hindi po Bo ang pangalan na may-ari ng Bo's Coffee. Steve po. Yeah. Ayan. So, ayan, pinaliwanag ko na. So, si Mr. Benitez, I met him online at the height of pandemic. He was a very generous person. No? So, parang, I'm very curious about people, ganyan. So, Sa isang online event ba yun? yeah, meeting lang to. We are inviting him to become a speaker. So, tinanong lang ako, gusto mo ba, gusto mo mag-hop in sa meeting, ganyan, kasi si yung founder ng Bo's Coffee yung ano. So, sabi ko, sige, wala naman akong gagawin, ganyan, sige, go, join. Tapos at the end of the meeting, so nag-yes na siya, ganyan. Tapos tinatanong niya, okay, anong ginagawa niyo? Ganyan, parang, casual lang. Ganyan. Tapos, nung turn ko na, so I told him na, I create products, I make chocolates. Tapos, doon na, hindi ko alam kung ano sumapi sa akin. Pero, tinanong ko na siya, sabi ko parang, and I hope, sir, I can send you some samples for you to try. Sabi niya, Mm. sige, okay. Sige, padalan mo ako. Sabi niya gano'n. So, after the meeting, minessage ko siya na saan ko ipapadala yung sample. Oo, Diba? yeah. Kasi alam nga naman, intayin ko siyang sabihan niya ako na Mm. padala mo na yung sino ko, diba? Parang ganon. So, Yeah. ako talaga nag-message na, ay sir, parang nagpakilala ko ulit, ganito, ganyan. So, where can I send your sample? Ganon lang. I wasn't expecting him to reply kasi hindi mo kami friends, 'di ba? Yeah. So pero nag-reply siya tapos sabi niya parang reach out to my executive assistant, ito yung number ganyan tapos she will give you the details. Yun. So yun yung start. So kung hindi ako nagtanong after the meeting, then hindi Kung nangyari yun. hiya-hiya ka, no? Oo, nag-arte-arte ako ganyan. Kasi Mm. 'di ba, parang hintayin ko baka naman joke lang yun. Yung mga nag-assume ka na mga Mm. ganyan. So, you really have to take action. So, kahit mga maliliit na bagay lang yun. Tapos yun, doon na siya nag-start na nagkaroon ng gano'n. So, tinikman naman niya. Tapos, diba, yun lang naman din yung una kong gusto eh. Bonus na lang din talaga yung nagkaroon ng partnership later on na nagustuhan niya. Pero yung objective ko lang noon is to validate yung nagawa ko. Kung okay Kung masarap ba? ba? Masarap Oo. ba? Diba? Kasi friends ko sabi masarap. Family ko sabi Mm. masarap. Eh, yung ibang tao, diba? Or yung mga more experience sa beverage industry, anong Yeah. sasabihin? Yun lang yung ko nun, objective ko nun. Hindi ko naman siya gustong bentahan. Pero, Mm. yun, good na rin na naging ganun. Yeah. So, importante talaga yun, no? Take action, move Yeah. fast. Pero halimbawa nagsa-start ako, let's say 25 years old ako, 35 or even 55 years old na ako. Gusto ko mag-start ng business. Aha.
Employee ako ngayon and I'm stuck in a job that I hate. Gustong-gusto ko nang umalis, sure ako. Gusto ko mag-business. Ayoko nang maging empleyado ulit. Ayoko na lumipat ng work. Ayoko ding mag-freelance. Gusto ko mag-start ng business. And meron akong business idea. Ano yung papaano ko magsisimula? Saan ko sisimulan? Ano yung mga mabibigay mong tip sa akin? Meron ka bang checklist na dapat ito, meron ka muna nito, 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 ganyan, o dito ka magsisimula? Papaano? Um, kung may business idea ka na, kung may business idea na, una, i-validate mo muna kung um, yung idea mo ay um, talaga bang ka-business-business or gusto mo lang. Or, di ba, mahilig ka lang doon. Kasi, kwento ko na rin to. Yung unang-unang business namin talaga ni Marvin na sinimulan, lugawan. Diba? As in, nagluluto Okay. ng lugaw. Yeah. Yung lugaw. Tapos naisip ko, ay, simple-simple lang yung lugaw. Kasi dali lutuin, ganyan, ganito. Ay, magaling naman ako magluto. Sabi ng mga tao, masarap naman niluluto ko, ganyan. So, yun. Tapos nilagay pa namin siya malapit sa school. So, parang feeling namin, oh, may captured market, ganyan, ganito. Pero, bago pa, nung day ng opening, bago pa lang matapos yung araw na yun, gusto ko nang magsara permanently. Like, hindi ko na siya gustong gawin ulit bukas. May ganun akong Oh. pakiramdam. So, it doesn't spark joy. It's so tiring. Basta, it sucks all the energy na meron ako nung time na yun. So, yung mga ganon, you have to, ano to ha, kasi noon, mababa yung risk ko kasi may work naman talaga ako noon. So, I'm just doing this on the side. Yung iniisip, pero nag-invest na rin kami. Siyempre, nag-rent ka na, ganyan, ng space Yeah. and all. So, kailangan mo munang isipin talaga. You pray for it. You pray for it kung ito ba talaga ay gusto ko dahil gusto ko lang? Or meron pang mas malalim na reason para dito? Diba? Mm-mm. Or, at kailangan mo rin tingnan yung business idea ko ba profitable talaga? Or, kaya bang ipaglaban? Dapat ko bang ipaglaban? Yung ganon, Mm-mm. yung may big why ba ako dito? Kasi kung wala, parang magiging lugawan lang yan para sa akin. Yung same as may Mm-mm. lugawan. Ang dami namang naging successful sa lugawan. So, I'm not saying na wag yon. Pero, kahit ganun kasimple at sa tingin mo, profitable na talaga yon. Kasi lahat naman halos nang nag-open daw ng lugawan, di ba? Kumikita and all ganyan. Kaya nga nagkaroon ng tubong lugaw, something like that. Yeah. Pero sa akin, hindi. Sa akin, hindi. Hindi ako natuwa. Hindi ko na siya gustong gawin ulit. So, pwedeng, you really have to assess your business idea. Kung may business idea ka na. Pero kung wala pa namang business idea, at gusto Kahit mo lang, hilig mo na, no? Kasi ikaw kahit, mahilig ka talagang magluto. So, yung mga yes, iba, ang yes, iniisip nila, ang sisimulan kong business yung hilig ko talagang gawin. So, yes. So, hindi lang pala yun. parang, may mga bagay, kagaya ng dinidiscuss natin before, there are things that are for hobbies. There are things na for job lang. Diba? Meron naman din talagang, ito na yung calling ko, or ito na talaga yung profession ko. Something like that. So, you really have to assess. Assess mo yung business idea mo, kung may business idea ka na. Kung wala ka pang business idea, sell something. So, yun. As in trade, like buy and sell. Simulan Kahit mo doon. ano. Kahit ano yan. Kahit bubble sheet, ganyan. Basta, whatever, yun lang naisip ko ngayon. I mean, it is not the product. It is the exercise of selling. It will humble you. Like, really, really, it will make you, if hindi ka, if it will not humble you, if selling will not humble you, then don't be a businessman. Mhm. Forget about it. Mm. Kasi it's very Kasi you humbling. really have to sell no? Yes, oo. Hindi, iba-iba lang ang parang pamamaraan. Pero,
ang ending. Oo. Yun din. Kasi yun ang kailangan Oo. mong gawin. Yun ang lifeblood para ka magkapera Yes! talaga. True, true. Yun Mm. ang kailangan mong gawin. Kahit sa papaanong paraan yan. So, kung hindi mo kaya, let's say, bubble sheet, hindi mo mabenta for some reason, Mm. or hindi, yun nga, hindi mo nakikita yung humbling exercise of doing it. And at hindi mo nakikita na paano ko ba ito gagawin. Yung drive of Mm. improving yourself or your sales skills. And then, wag na lang. Maybe it's not for you. Baka feeling mo lang. Baka pagod ka lang ngayon. Pahinga ka lang. Something like that. Kasi sayang. Mm, At saka yung sinasabi mo na, gusto ko ba 'tong ipaglaban? Yun naman yung Yes! why. Oo, Yes! bakit ko ba 'to Oo! ginagawa? Hindi lang dahil hilig ko. Correct. Oo. Kasi, well, it's not always like that na hindi laging masaya ang Mm. pagninegosyo. Hindi laging nakakatuwa, hindi laging fulfilling, Enjoy. Yeah. enjoy, hindi ganon, hindi ganon. It's a war. It's a war na kailangan mong araw-araw gera. Yung parang gano'n. Eh, hindi. It's not, don't take it negatively. But totoo, Yeah. kasi um, di ba ang war, tawag dito, sabi nga daw, ang war, sa isip muna, sa isip pa lang, napapanalo mo na. Di ba? Bago pa Okay. yung tunay na laban. So, ganun siya. Like, alam mo kung paano aatakihin ang araw mo today to win today. And you have to win every day. Hindi naman kailangan laging monetary yung win mo, but you have to win every day. And cumulative yon for you to reach a certain level of success or the success that you think is successful. Di ba? Your definition of successful. So, hindi yan, there's no one step na kailangan gawin or series of steps. It's an everyday accumulation of winning every day. Kahit ngayon lang gumising ka ng mas maaga because kailangan mong pumunta ng mas maaga sa pupuntahan mo. Something like that. So, gera siya. Kaya hindi siya yung, it's not enough. It's not enough that you like what you're doing. Or you feel like, mahilig ako dito, ganyan. So, ito na yung negosyo. There's so many other things that is involved in the business. Especially kapag employ ka na. Kaya, diba sinasabi ko, sell muna, sell something. Ikaw lang, just sell something. Kasi pag nag-employ ka na, remember, it's not just that person, but it's the whole family na responsibility mo. Diba? Na responsibility mo na rin. Lahat tayo may pamilya. Lahat ng ina-employ natin may pamilya yan. So, extended doon yung responsibility mo as a business owner na i-uplift ang buhay nila. Kasi, yun din naman ang ginagawa. Kapalit ng oras at pagod nila na pinibigay para sa negosyo mo. Diba? Sa pangarap mo. Diba? So, it's just that right. Okay. Ikaw kasi 'di ba sabi mo no choice na, kasi nagsara yung company kaya talagang napilitan ka talagang pinush mo na mag-start ng business. What if ako, employed pa naman ako? Do you advise na pagsabayin ko muna sila? Kasi 'di ba may study na parang mas nagiging successful yung mga businesses na in-establish while you are still employed. Parang 33% more successful sila than yung mga in-start mo na solely yun lang yung source of income mo, yun lang Yes. yung ginagawa mo. In your opinion, do you advise na halimbawa employed pa ako ngayon, i-start ko siya, isabay ko siya, and then ano lang muna on the side, Yeah. yung start small Good. muna ako. Tama yun. That's ideal. But it has to be, pero dapat, bago mo gawin yun, may exit plan ka na rin. Kasi it's not fair. It's not also fair for your employer. Kasi for sure, your focus will be divided while you're clocked in. Let's be honest, imposible yan na hindi mo siya iisipin or gagawin habang nagtatrabaho ka. So, may exit plan ka na dapat. Kasi,
Kaya nagiging successful yung mga ganon. Sa akin for me, my opinion, kasi hindi niya iniisip ang pera Mm. dahil may sweldo naman siya. So, ang Yeah. iniisip niya lang is to grow the business. Unless may pinag-iipunan siyang something else, diba, na hindi kayang i-provide ng sweldo niya. Pero, kung gusto mo lang din talaga, like, to build something, mas magagawa mo talaga yun. Kasi nawawala yung pag-iisip ng wala akong pambayad ngayon. Kasi may sweldo ka naman, di ba? May sweldo ka as long as you're doing that. So kung kaya mo, that's good. But make sure you have an exit plan. Like, huwag mo siyang gawin ng sobrang tagal. Like, make it a year or two. Dapat, kasi hindi ka rin makakascale ng business. Maximum 2 years. Yeah. Hindi mo masiscale ang business na wala kang entire focus on that venture. So yung side hustle, it will remain as a side hustle kapag hindi ka umalis sa employment mo. So pwede, it's a good start, pero dapat yun, may exit plan ka na agad. Like certain number of clients, certain amount of revenue, or certain percentage of growth. Mm-hmm. It's up to you. Pero it will remain side hustle as long as hindi ka mag full-time. You have to be full-time in your business. Mm-hmm. Okay. So, yon so far, act fast. Tapos, i-validate mo yung business idea mo. And then, start mo na siya. Start small. Kung nagwo-work, pwedeng isabay or Yeah. ideal yon. Sabi mo nga na isabay mo siya, but then have an exit plan na meron kang binabantayang metric na kapag na-reach mo yon, that's the time na ito na. Dapat na akong umalis kasi isi-scale ko na yung Yes. business ko. In terms of money, yung capital, 'pag ba sinimulan ko ng let's say maliit lang naman siya, sinimulan ko siya ng maliit lang, hindi ko naman masyadong kailangan ng capital or mas mabuti ba na ipon-ipon-ipon muna ako or andiyan na yung opportunity and nandun na yung appetite ko, eh, sigihan ko na ba kahit na wala pa akong ipon or medyo alanganin pa yung ipon ko, maliit na maliit lang? Yeah, well, remember, Kakao Mystery, we just shared our first order. Parang, di ba, para ma-hit natin yung 5,000 yata yun. Para may 5% discount tayo. Something like that. So, alam ko, it's just a little Sa over order ng na order, raw di ba? material, 'di Yes, ba? di ba? So, parang, we just started with that. Naghati pa tayo. So, mga parang 3,000 pesos lang yung nilabas kong pera to start the product. So, it's not really, para sa akin, dyan ako malakas ang loob. Kasi din siguro, I can create something. Ay, di ba? Yun yung ginagawa ko talaga. So, if you're going to create something, edge mo yan. Mas konti ang pera, okay lang. Kasi ikaw naman ang gagawa. Pero kung bibili ka lang ng something else na gawa na, unless very generic, yun, medyo mas kailangan mo ng pera doon for inventory para kasi made na yon, 'di ba? So, pero kung magki-create ka, kahit magkano lang yan, kahit nga scraps Mm. muna yan recycled or whatever, you can make it into something beautiful and then you can sell it. Okay din, 'di ba? Parang ganoon. So, hindi, for me, um, the amount of money to start is not a good um, measure or gauge to start. Start when you want it, when you really, really want it na. Then Mm. mag-start ka na. Start before you're ready. Kasi you will never be 100% ready. So, go lang. Basta mag-start ka lang. Do something. Mag-start na. Yun. Kung, Mm. if you want to. Kasi, magbabago pa naman yan. Maraming pang magbabago along the Yeah. way. Yeah. Pero kung Mm. kesa naman sa iniisip mo lang ng iniisip or nag-iipon ka rin ng nag-iipon. Kasi baka hindi mo Mm. naman maipon, magamit mo somewhere else, diba? So, Yes. sayang lang, sayang lang. So, Mm. mag-start na, Mm. mag-start na lang. Yeah. So, yun din yung sinasabi mo na act fast, 'no? So, Mm-mm. parang you will learn rin naman and figure things out along the way. Correct, correct. So, mas mabuting simulan na.
Yes. Tsaka wala talagang makakapagturo sa'yo ng anong gagawin mo, papaano. Yes, Ah, kailangan mo siyang experience-in yes, yes. ano? Oo, oo. Kailangan, it's a hands-on thing. Kailangan mo siya, yeah, makakakuha ka ng mga ganon, kagaya nung ah, narinig ko yung sinabi sa akin ni Steve C. Mhm, So, may mga ganon, bonus yon. Pero, bago mo naman ma-implement yun, may mga ginawa ka na, di ba? I mean, mm, di ba? mm. Bago mo siya maintindihan, you're into action already. You're doing it Yeah, already. Hindi mm, yung i-accumulate mo muna lahat ng mga information, mm, susulat mo, that's info overload. So, just start. mhm. Yan, so actually this is a packed episode na 'no, ang dami na nating Oo nga, napag-usapan. pwede siguro maging ilang ilang hati. Pero is there anything else that you wanna talk about na sa tingin mo importante na hindi pa natin na-discuss? Ano ba? On top of Yun, you? siguro, wag tayong, especially sa mga kabataan ngayon, wag kayong ma-pressure na sa mga nakikita nyo na a day in a life of the people na pabata ng pabata na business owner, millionaire, ganyan, ganyan. Please, wag. First, this is what I always tell my daughter. She's 7. And, yeah, guilty. The gadgets won. May mga times kasi na walang, sabi nga ng husband ko, para mas safe na lang, sige, pagpahayaan na lang natin, kesa naman sa, kung saan siya magpunta, maaksidente, and all, ganyan, ganyan. Mm, Kasi wala kami walang adult to supervise her activities during that certain period of time. So, I have to make, explain, to explain things to her. Ang lagi ko sinasabi sa kanya, anak, those videos are just created by people. It doesn't mean they're true. mhm, So you don't have to believe them all the time. Diba? Not everything that you see on videos are real. So, mhm, same thing sa inyo. Hindi natin, we don't know. Walang nakakaalam. Only that creator, only that person who creates that video knows the truth. Kung ang sinasabi ba niya totoo o hindi. Diba? Um, mhm, hindi natin pare-parehas lahat alam. So, pero ang kaya naman natin kontrolin yung paniniwala natin, di ba? So, hindi ko sinasabing maging bitter tayo or maging nega tayo or hindi tayo happy sa success ng mga bata ngayon na may mga negosyo na. Ang point ko lang, hindi kailangan mag-compete. Hindi kailangan ma-pressure. Hindi kailangan na um, maging ganun na agad, maging negosyante na agad at a young mhm, age, or hindi kailangan maging negosyante at all. You can be happy being employed. mm, There's also happiness to employment. Kanya-kanya yan. Hindi lahat, hindi pagiging entrepreneur or pagkakaroon ng business ang sagot sa kalungkutan ng lahat. Hindi ganon. Di mhm, sana lahat na lang nandyan. So, kanya-kanya yan. Do what makes you happy, do what makes you fulfilled, do what you feel more purposeful, 'di ba? So, 'yun, hindi din hindi kailangan lahat maging content creator, mag, magkaroon ng mga viral something, yung ganon. So, huwag kayong ma-pressure. It's okay. Kung hindi kayo ganon, okay lang. You still have a tiny space on Earth. Lahat tayo tiny lang dito. So, 'di ba, sa buong galaxy, maliliit lang tayo dito. So, um, pare-parehas lang. So, you have your own your chance, your time. So, yun siguro kasi parang ngayon, especially now, 'di ba, parang ang nakikita natin bata pa, milyonaryo na, nagnegosyo, mhm, mula sa ganito, ganyan, ganyan. So, sabi mo nga, nag-create ng discontent dun sa iba. So, wag kayong cherish your life, enjoy your life, kasi marami din namang, there's so much more for you. Just have to do whatever that makes you feel fulfilled.
Yun. Siguro yun yung para sa akin na wag tayong ma-pressure. Hindi lahat kailangan mag-fit into an entrepreneurial shoes. Okay. So ito, last question. Do you have a favorite quote or do you have a mantra that you live by na talagang pina-practice mo siya everyday? Yeah. Ano lang to, sabi-sabi ko lang to. Hindi, parang ano, hindi Sarili siya, mo yan. Hindi yeah, yan. sarili ko lang to. Yeah, na para sa akin, your business, kasi nandito na ako no? So parang, isa to sa mga bagay na that keeps me going, siguro. Siguro masasabi ko na gano'n, na um, what you're doing, whether it is, well, sa case ko, building the business, should always, like, I always remind myself that, Mel, whatever you're doing should make the world a better place. Like, make a small improvement to the world. So, yun lang. Na parang kung hindi, walang contribution sa sa pag-improve ng lahat or ng, 'di ba, ng mundo, huwag mo nang gawin 'yan. Next, something else, do something else, parang ganon. So, and I think that goes for everyone na isipin natin, 'di ba, yung time natin, yung energy natin na gagamitin. Ito ba ay, 'di ba, may contribution sa improvement, whether on the environment, on the, 'di ba, mental health, relationship, etc., whatever. Basta towards improvement ba siya ng buong mundo or ng sarili mo, kasi ikaw part ka rin naman ng mundo, 'di ba? So parang gano'n. So yun lang, I always ask myself kapag nahihirapan ako or puzzled or ano gagawin ko, bored ako, ganyan. What are the things? I always ask, I always question, will this improve the world like tomorrow or the next day, or di ba, nag-lead ba to an improvement of the world? Kung hindi, wag na lang. Or even just the life of one person, siguro. Yeah, oo. Kasi, or even just me, di ba? Basta for improvement siya. Kasi, or of your pet, di ba? Kasi doon mo makikita yung purpose mo eh. Sometimes, it will spark na, oo nga, no? Di ba? Nakatulong ako ng isang tao. Oh, so, baka marami pa dyan na pwede matulungan itong ganito na ito. So, yun. Yun lang. Okay. Thank you very much, Mel, for sharing so much wisdom, I think. Thank you. Tsaka mga ano to mga hard-won learnings talaga and lessons, 'di ba, na natutunan mo talaga throughout the years. And thank you for sharing all of this to us. At lalo na sa mga listeners natin nag-a-aspire na magkaroon din ng sarili nilang business someday or soon. Yeah. Okay. Yan. So, thank you again for being a guest in our show for this episode. Minsan naging guest din, di ba? Yeah. And to our listeners, thank you for joining us here on Sistering with Mel and Lynn, and we'll see you next week. Bye. Bye!